Nagbabalik ang programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy, dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito isang advokasya. At kasama na natin Kong Butch Pichay at live din sa ating studio ang founder at creatives ng The Good Choices, Miss Camille Acosta. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Ay, good morning. Good morning, Camille. At sa lahat ng ating mga viewers and listeners, good morning sa lahat. Good morning po. The Good Choices. Bakit po The Good Choices? Well, The Good Choices kasi nagsimula talaga yung The Good Choices na gusto lang namin magbigay ng healthier food options. So, ang ano ko kasi, meron akong 2 daughters na parehong vegetarian from the womb. So, actually, yung buong family namin were all vegetarians. So, nung magsa-start na mag-school yung daughter ko, this was year 2016. So, first time mom, excited, bibili ng baon, ganyan, kagawa ng bento box. Pagdating ko sa grocery, na-realize ko na, well, during that time, 8 years ago, there were very few meat-free, plant-based options in the market. So, freezers upon freezers ng convenience food. Pero, ang mahahanap mo lang kung umiiwas ka sa pagkain ng karne, ang nandun lang para sa'yo, hash browns, french fries, frozen vegetables, ganyan. So, pag uwi ko sa bahay, sabi ko sa husband ko, gawa ako ng frozen food. Healthy, convenient, frozen food. Para, start lang siya pambaon, breakfast and baon. So, kaya siya naging The Good Choices kasi ito yung healthier options na available. Yes. Pwede ba natin palitan yung pangalan? Bakit ko? Pwede naman Congressman, pero... The Only Choice. The only choice. Abot din tayo dyan kasi nag-advocate po talaga tayo sa plant-based lifestyle. True, Opo. Totoo yan. Kasi sa meat products, you know, andyan yung fats, cholesterol. Yes. Sometimes, if you eat too much meat, yung creatinine mo tataas. But pag plant-based ang talagang kinain mo, syempre, andyan yung mga nutrients, no? Mostly yung mga plants natin may mga potassium. May mga vitamin C, di ba? Yes. So, ang daming vitamin D. Lalo na kung malunggay. Ang malunggay is the most nutrient vegetables. So, napakaganda talaga. I'll be honest with you. It's just that when you're used to eating meat, parang ang hirap mo nang iwanan. Ay, napaka ganda na bring up niyo yan. Kasi may mga nagtatanong, bakit plant-based yung product mo? Kung nag-advocate ka ng pagkain ng plant-based, bakit hindi na lang purong gulay? So, bakit hindi nag-ano ka na lang, nagprepara ka ng salad or ng ginisang gulay? Yes. Dahil nga doon sa kadahilanan na para sa mga tao na gustong mag-transition, pinakamahirap talaga yung first 3 months. True. Dahil doon, hindi mo alam kung anong kakainin mo, hindi mo alam kung saan ka bibili, paano magluto. Bukod pa doon, nandun ka sa kunyari, nasa isang household ka, tapos ikaw yung nag-iisang vegetarian, parang makikita mo yung mga kinakain nila. Family mo, kunyari over breakfast, kumakain sila ng tapa, tusino, silog, sinangag, which is yun ang favorite ng karamihan sa atin. Tapos ikaw nandun, kumakain ka ng toast, or kumakain ka ng oatmeal, or ng cereal. Parang feeling mo, ano ba itong ginagawa ko? Ang hirap. So, kaya nagtatanong sila, maraming nababash nga ako sa social media. Plant-based ka, pero bakit bacon? Bakit pork belly? Bakit tapa? Bakit tusino? Bakit may barbecue ka? Bakit may taba yung mga products mo? Yun po yung lagi kong sinasagot. May mga tao po kasi na kaya nilang mag-transition cold turkey. Today, kumain ako ng putok-batok, kinaumagahan. Burado na lahat yan.
vegetables na lang kakainin ko. Pero karamihan, ang hirap po, karamihan po sa atin, kailangan gradual. Totoo yan. Dahan-dahan. Totoo yan. And besides, if you go to talagang vegetarian restaurants, yes, nilalagyan naman nila ng flavor. Like for example, yung tokwa, lalagyan nila ng flavors na maglalasang beef. Lalagyan nila ng flavor, maglalasang manok. Lalagyan nila ng flavor na maglalasang baboy. Yes. So, ganon lang yan. Ganon lang yan. Sometimes, in a pretext na kumakain ka ng baboy o baka, pero ang kinakain mo naman talaga tokwa. Oo. Yung dila lang na may naloloko. Actually, yun din po yung yung difference. Bakit tinatanong nila sa dami ng mga plant-based food brands na nasa market ngayon, bakit iba yung The Good Choices? So actually, ang tagline po namin, you won't believe it's not meat. So actually, ang nagbigay po sa amin nung mga customers. So karamihan ng tumitikim, pag sinabi namin na hindi nga pala karne yung kinain mo. Talaga, hindi karne yan. You won't believe it, no? Talagang hindi ka makakapaniwala. Puro ganon. So, kasi po, yung mga produkto namin, malapit po talaga yung taste niya, yung pati po texture, doon sa meat counterpart. So, meron siyang mga hibla. So, pati yung mouthfeel, yung feeling niya pag kinakain, para po talaga siyang, nagko-consume kayo ng meat. Okay. Curious lang ako, Camila, no? Where did you learn how to do these things? Vegan foods. So actually, did you go to a culinary school? I don't have formal culinary training, but I grew up in a household. So I mentioned that lahat po kami sa pamilya were all vegetarians because we're Hare Krishna. Since when po? As in... Ako strictly since I was 18. So that's 18 years ago. So almost 2 decades na kung hindi nakakatikim ng meat, kahit fish, kahit seafood, yan, eggs, chicken, wala talaga. But yung parents ko started even earlier. So, my mom actually founded one of the first vegetarian restaurants in the country. So, the Vegetarian Kitchen. 1990s pa lang, bukas pa ito. Saan yun located? Sa Quezon City po. Mother Ignacia Avenue. Mother Opo, Ignacia. sa tapat lang ng St. Mary's College. I think nakakain ako. Opo. So, lumaki ako sa household na mahilig kumain. Talagang from my grandmother, kasi Kapampangan yung grandmother. Kasi luto talaga ng luto. Talaga. Tapos yung mom ko, nung nag-vegetarian siya, nung 80s, early 90s, nag-start siyang mag-experiment. So, when I was growing up, nandun ako sa household, nag-a-assist, luto, ganyan. Then, after a while, dun nag-start yung yung training sa pagluluto ng vegetarian food. So, hindi po kayo nag-enroll talaga? Sa ngayon kasi, wala pa talagang culinary school sa Pilipinas for vegan. Pagpapasok ka sa culinary school, kailangan kasi yung basic na butchery, kailangan mong pagdaanan yung pagluluto ng mga sauces, handle ka ng eggs, ng meat. Hindi po kasi ako pwedeng mag-handle ng... Ganon. Yes, hindi talaga. Sa religion po. Yes. Pero meron namang university rito. Opo. University of YouTube. Ano rin po, actually, ngayon nga, very fortunate na rin dahil yung mga tao na gustong mag-transition or gustong sumubok ng pagkain ng plant-based, ang dami ng resources online. So, mag-search ka lang ng vegan recipes, plant-based recipes, ang daming lalabas. Totoo yan. Na resources. Matanong kita, no? Since 18, vegetarian ka na. Yes. Kumusta naman yung blood sugar mo? Sa akin po, normal lahat. Blood pressure? Normal. Kita mo? Kaya dapat, the only choice. The only choice. At ano rin po, Hindi good choices. yung husband ko, when we met, he had to turn vegetarian. Otherwise, hindi Hindi ko siya husband. Hindi ko siya husband. So, he had to turn... He wanted also. He had hypertension. He was also overweight, ganyan. He tried transitioning to
to a vegetarian diet. Sa kanya ko talaga first-hand nakita yung struggle. Effect. Yung transition. Yung the struggle is parang like 1 year into our marriage, minsan, bababa ako. Sabi ko, amoy bawang. Ano yun? Tapos yung pala, kumain siya ng longganisa somewhere. Na hindi, of course, hindi yun vegetarian. So, talagang minsan, yung cravings get the better of you. Lalo na kung hindi mo alam na merong options na nandyan sa market. So, sabi ko, sige, gagawa na lang ako ng vegetarian na longganisa. After a while, sabi niya, alam mo ko anong na-miss ko? Yung meat na may taba. Kasi alam mo, marami talagang mahilig sa putok-batok, yung mga manginginom, lechong kawali, sisig, yung mga ganyang product, lechon kawali. Sabi ko, sige, try natin gumawa ng plant-based na lechon kawali. So, ayan, meron akong dala dito na pork belly. Ito po yung lechon kawali na fried na. Ayan, naluto na po yan. Pero nagsa-start po siya, ganito yung itsura. Ayan. Cut na po siya. So, para talaga siyang slab ng liempo. Na pwede mong i-slice, pwede mong i-fry, pwede mong i-grill, pwede mong i-bake. Anong vegetables ang raw materials mo dyan? Dito po, ang base po ng products ay soy. Soya. Soya, opo. Pero yung ibang products po natin, for instance, yung ating longganisa, ginagamitan po natin ng red beets para sa kulay. Red beets. Opo, kasi di ba yung sugar beet? Opo. At ginagamitan din po natin ng carrots. Tikman natin. Carrots, gumagamit din po tayo ng oats, ng oatmeal. Malutong din ko. Ay, baboy yung dating. Yes, so naririnig ko yung nguya ni Kung crunchy. So, yun po, yung mga nag-iiwas ng, sabi ko nga dun sa mga customers namin na manginginom, mahilig silang bumili niyan. Kasi daw, choose your poison. Choose your poison. So, kung iinom na rin ako, at least, yung pulutan ko, healthy. Hindi na makolesterol. Yes. So, hindi naman tayo yung parang, sige, kailangan, cold turkey, healthy living ka, talagang bawal lahat. Yung ibang tao, actually, doon sila nati-turn off pag masyado mong hinikpitan. So ako, parang sige, gradual lang. Tapos pag na-feel naman nila yung effect sa katawan nila, babalik. Kusa na. Until finally, yung mga ganito na meat alternatives, side na lang nila, mas hinahanap na nila yung ginisang gulay. So, kunyari, magluluto sila ng ginisang munggo o kaya ng pinakbet, gagamitin nila yung bagoong. Tapos, imbis na magpiprito sila ng bagdet na ilalagay sa taas ng pinakbet, yung pork belly yung ilalagay nila doon sa ginisang gulay. Yes. Honestly, Camille, napakasarap. Oh, wow. Thank you. You won't notice the difference. You won't believe it's not meat. Yun ang tagline nila ko. You won't believe. You won't notice the difference. And then, meron din po tayong tapa and tocino. So, ginagamit din po, itong tocino natin, wala po siyang salitre. Ang ginagamit po natin dyan ay beets also for the coloring and atsuete. This is the red beet? Yes. Yung sugar beet? Yes. So, inaano po yun, kinakayod namin, tas pinipiga namin yung juice. Yun po yung ginagamit namin na pangkulay. Ito, nilagyan mo rin doon ng a little vinegar, garlic, pepper, para ito po, merong salt and pepper lang po yan. Salt and pepper, no? Then prito. And then, pwede naman po ito kasing lutuin, kunyari meron kayong recipe ng adobo. So, imbis na pork yung gagamitin. Ito na po yung gagamitin. Magkano naman ang per kilo niyan? Ito po, ang isang pack po ng pork belly, 380 pesos per pack. Which is how many kilos? This is 350 grams. 350 Pero grams. ang difference po kasi, pag nagluto po tayo ng totoong meat, pag nag-start tayo sa kalahating kilo, pagkatapos nating lutuin, mas konti na siya. Dahil yung, yung mga fat niya, natutunaw ba yun? Okay. Tapos, ang difference po niya dito sa pork belly, ito
Ito naman po, nag-e-expand. So, lumalaki siya. So, actually, pag niluto yung 3 slab na yan, good siya for 5 to 6 serving. So, pang isang pamilya talaga. So, price-wise, it would be cheaper to buy that. Well, it will come out cheaper. It will come out cheaper after you cook it. And taking into account yung maintenance medication, pag kumain... There is no substitute to that. Yeah. Okay. Hindi mo tinapos yung storya ng asawa mo na may hypertension, mataba siya. O ngayon ba, hang na ba siya? Ngayon, nawala na yung hypertension niya, nawala yung high BP, diabetes na lang natitira. Wala na tayong magagawa. Well, at least sabi nga ng doctor niya, alam mo kung hindi ka nag-vegetarian, hindi mo tinanggal yung meat sa diet mo, mas marami kang problema. Kompleto Ricardo siya. Kompleto talagang At least ngayon, mataas, malakas yung heart niya. Yung diabetes, that's ano rin kasi sa genes din. At saka malakas ba siya kumain ng kanin? Mahilig sa kanin. I think yan ang struggle talaga ng mga Pinoy. Dapat magbawas siya. Yes. Kasi too much of rice is really harmful. Diabetes. Sabi nga, mas harmful pa nga yan kaysa sugar. Yes. Because when you eat the rice, it is actually transformed into sugar. Meron tayong enzyme kasi ang rice is starch, di ba? Yes. Pag kinain mo yan, meron tayong enzyme similar to amylase enzyme na it will convert it into sugar. Kaya yun yung energy mo eh. Yes. Yung rice. I think I think talagang sugar ang isa sa pinakamalaking addiction sa worldwide. So talagang it's become... Well, if you eat a lot of rice, worst even if you eat yung mga processed na carbohydrates like bread, tinapay. cake, nako, dangerous yan. Isa pa nga rin po yung processed food question. Kasi lagi nilang sinasabi sa akin, yung pork belly mo, gawa yan sa soy. Pero nagawa mo siyang ganyan yung itsura. So, sobrang grabe yung processed food niyan. Napaka-processed. Alam mo, Camille, there is a new rice now, which is, ang tawag nila yan, shirataki. No? So, it's very expensive, but it tastes like rice. Why? Because it's 50% rice, 50% konjac powder, and then process it to look like rice. Okay? Kunyari, 1 cup, ang kakainin mo ng shirataki rice. All you have to do is actually pour 1 cup of 1 cup of, say, 1/2 cup ang ilagay mo, pour another 1/2 cup of very hot water. Maluluto na yan siya. But, hindi talaga full rice yan, kung hindi 50% rice lang. So, you might eat a lot, let's say, 2 cups ang kinain mo, equivalent to 1 cup lang yon. At least hindi nagsushoot up yung glycemic index. Opo. I'll give you a sample. So, I want you to carry that also as one of your products. Yes, healthy na yung product. Para combo na. Kasi yun nga, mapapansin nyo rin, maraming mga plant-based na products na nasa market. Pero karamihan, chicken nuggets, burgers. Hash brown nga, isa ba? Ayun. Pero ang mga Pilipino kasi mahilig tayo sa ulam, kanin. Pero with this kanin nga, pwede ka nga magpapagawa ng special formula. Sabihin mo, okay, 30% na lang yung rice. But it still tastes like rice because the konjac powder is neutral. Dry po ba tong shirataki rice? Dry yan. It's just rice talaga ang itsura. Kasi na-process na yon. Meron po kasi ngayon na dry shirataki rice. Tapos meron yung, yung parang cooked na prepared na lalagyan lang ng hot water. Yan nga, yan. Dry siya, pero pag nilagyan mo ng hot water, naluluto. Kasi luto na yan eh. Luto na yan, and all they had to do was mix it properly, and then meron silang gumagawa ng rice. Dinadry din. So, pagdating dito sa table, all you have to do is pour hot water, then cook na yon. Sige nga po. Ay, Kasi para kompleto na yung... Kaya, hindi ka pa kasi, kaya good choices ka pa ngayon. Good choice. But with that rice, the only choice.
Ibabundle po. Pwedeng i-bundle pag may The only choice, di ba? Gawa ka ng tapsin. Yun po talaga. Meron tayong tapa, tocino, meron tayong longganisa, merong bacon. Hindi pa ako gumagawa ng hotdog kasi marami ng hotdog na options. So, ang inaano ko talaga yung mga Filipino viands na well-known. Present sa breakfast. Yes, yung talagang lumaki, kinalakihan natin na kinakain. Kasi parang medyo foreign na nga yung notion ng plant-based or vegan. Tapos, ang ihaharap pa sa'yo na food, kunyari, nagsistart ka pa lang, puro quinoa, kale, mga salad. Para sa ibang tao, parang napaka unfamiliar, parang dahon, nahihirapan silang, parang hindi ko to kayang isustain. Ganun yung feeling, hindi ko to kayang isustain on a daily basis. Whereas, kung yung food na nakasanayan naman talaga nilang kainin, meron ka lang plant-based or meat-free na swap. Yes. Kahit psychologically, parang, sige, kaya ko tong itry, kaya to. And then, after a few months, napapansin nila, pag kumakain sila ng meat, sumasama na yung pakiramdam. Parang ang hirap ma-digest or nararamdaman na nila sa batok masakit nila. Masakit yung batok. Yes. High blood na. Anyway, meron ding noodles yan. Zero carbohydrates. Yan po yung mga kinakain naman na keto na diet. Bibigyan din kita ng sample noon. At saka ang masarap noon, chewy. Nangunguya. Chewy siya. Parang sotanghon na mas I'm sure this week darating yung samples na hiningi ko. That will complete your dahil pwede ka na magluto ng pansit canton, nang ilalagay mo rin naman yung baboy. Lalagyan mo ng mga gulay. Like tapos meron na rin barbecue. May pork barbecue rin tayo. May pork barbecue. Pwede mong ilagay doon. Wow. So, kompleto na yung handa. Yes, pansit. Na. So, you can now say, okay, the healthiest food diet that you can get is if you get it from me. Right? May kompleto na, may rice, may noodles. Tapos ito. Tapos meron din po tayong bottled, yun nga yung ating bagoong. So, ginagawa po natin, ang ingredients ng bagoong ay gawa sa carrots and black beans. Black beans. Fermented black beans, tapos gumagamit tayo ng carrots. Saan po kinukuha? Napaka-healthy naman yun. Ito po, yung bagoong dati. Patingin nga. Ito po yung bagoong. Saan po kinukuha yung carrots? Local farmers? Local farmers. So, ang ginagamit po natin na carrots, ito yung tinatawag nila na Class B or ugly carrots. Yung mga hindi na binibenta sa supermarket, sa palengke, mga undersized. Or yung mga irregularly shaped, yung may irregular shape. You can buy it at half the price. Yun ang Class B. Yes. Class B. Pero it's the same. They're carrots pa rin. Except na pinoprocess mo. Yes. Iba lang yung hindi shape. mo tinitinda sa mga market o supermarket na gusto nila maganda yung shape. Opo. Kaya tayo nasanay sa carrots na pahaba. Yes. So, ito kasi, actually, yung ganitong klaseng carrots, yung harvest ng mga farmers natin, 40% ng harvest nila, ito yung mga irregular. Almost 40%. 40. So, itong mga irregular shape na to na walang market value, ang ginagawa nila, na iiwan lang sa mga sa mga field para maging fertilizer or dinidiscard. So, ang ginagawa natin is meron tayong group, farmers from the Cordillera. Sa kanila po tayo nag-order. Sa ngayon, hindi pa ganun kalaki yung scale. Magkano ang bili mo ng carrot sa kanila? Sa per kilo po, nasa 50. Tama yun. Nasa 50. Alam mo, yung isang hektarya, properly taken care of, ang isang hektarya can yield 100 tons. 100,000 kilos of carrots. So, yun nga, medyo may kamahalan pa rin yun. Kahit sabihin mo ng 40% kasi binibenta naman nila yan pagdating dito sa palengke. Ang dami kasing dadaanan niya ng mga middleman. So, pagdating sa palengke, umaabot na yung carrots ng 120 to 150. So, dapat siguro nasa 30 pesos lang yan. Kaya po syempre, ang gusto rin po natin talaga, kaya rin dumidiretso po tayo sa kanila at
tinatanggal natin ng mga middlemen para po yung mga farmers ay mag-benefit. Yes. Para po sa kanila, mapunta yung kita. Dahil napag-alaman nga na for every 100 pesos na binibili natin dito sa merkado sa Maynila, 10 piso lang yun napupunta sa mga magsasaka. So actually kahapon may kausap ako na mga coconut farmers from Quezon. Sabi nga nila sa akin, ang kinikita lang daw ng normal na farmer nasa 2,000 to 3,000 a month. So 3,000 a month. Yung gastos pa nila. 6 anak. Oh my God. So at least meron ka, given meron kang pagkain dahil meron kang mga tanim, pero 3,000 a month. Yun yung, kaya po talagang nag-start actually kami na ang advokasya namin, plant-based food. So gusto namin talagang spread na mabawasan yung meat consumption or matanggal yung meat consumption sa diet. Pero ngayon, kasama rin po sa advokasya natin na gumamit ng local produce sa ating mga produkto. Totoo yan. Bukod po sa carrots, ano pa po yung local produce na nakukuha niyo sa farms? So ngayon po, nag-develop pa po kami ng products, pero ngayon gumagamit po tayo ng ng carrots, beets, gumagamit din tayo yun po mostly yung ginagamit, carrots and beets. Squash? Actually, nagde-develop pa po. Ang next sa product development po na tatry natin gawin, coconut. So, coconut, maganda rin. Alam mo, mayroon kami naging guest dito from Marinduque. Ang bagoong naman niya is from... Sapal ng Niyog. Sapal ng Niyog. Cocoong. Sir Elmer Marbello. Cocoong. Tapos, actually, meron nga rin pong kakatapos lang na fiesta, Gulay Pamor Fiesta. Naging parte po tayo niyan. Ginanap po siya sa UP Diliman nung nakaraang linggo. Ang advokasya naman po nito ay ilapit at ipakilala yung mga native ingredients. Kasi tayo, pag sinabing gulay, ang alam lang natin, pang pakbet, pang chapsuy. So, pag nagpunta ka sa palengke, makikita mo lang, mga gulay na pang chapsuy, pang pinakbet, spinach, lettuce, yun lang. Ang hindi natin alam, napakarami talagang mga gulay at prutas na meron ang Pilipinas na hindi umaabot sa merkado dahil una, walang demand dahil hindi alam ng mga tao na nag-i-exist itong mga prutas at gulay na to in the first place. Totoo yan. One of the biggest problem of the farmers, kung saan nila ibibenta yung kanilang produce. Totoo po. I think that's a failure on the part of the Department of Agriculture. Totoo po yan. To inform the farmers na, oy, magtanim kayo ng ganito kasi si Camille bumibili ng ganito. Yes. Or some other companies, they buy like this. Like for example, okay, tanungin muna kita bago ako magkukwento. May mga bawal ba na mga plant-based sa vegetarian? Like for example, yung onions, bawal ba yan? Meron pong mga no garlic, no onions. Bakit naman? Kasi po, lalo na po doon sa mga nagme-meditate, ito po kasi yung mga pungent na... Ang sarap nga eh. Anong pungent pinagsasabi nila? Ano po siya, nag-iiba po kasi yung disposition. Ito yung mga garlic and onions, nalalagay ka niya sa mode of passion. Mas mahirap mag-meditate. Mas mahirap mag-concentrate. Pero kayo ba, meron po tayong mga products na no garlic and onions. Pero kayo, pwede kayong gumamit. I mean... Strictly speaking, dapat po hindi. Pero gaya sa mga ibang produkto, adobo, hindi naman po tayo makakagawa ng... Yung atin naman, pang-health lang, hindi pang-meditation eh. Meron din po kasing mga... Kaya po, yung pong vegetarian, mga tagbabawas ng kanin. Iba-iba po kasi yung reason. Merong for health. So, dalawa lang yung bawal. Yung onions at saka garlic. Hindi naman po bawal, pero lang as much as possible, wag maman. May mga products na wala. How about wala. ginger? Pwede po ang ginger. Pwede. Okay, so dalawa lang talaga yun. Opo.
Grabe, strictly, strictly vegetarian yun. Meron na, or iba naman po, no mushrooms. Mushroom. So, meron din pong mga tao na no garlic and onions, no mushrooms. Iba-iba po talaga yung requirement. I have a friend, I think you must have known him. Strictly vegetarian siya eh. Si Tony Chu. Yung may-ari ng Ani. Ani, yung platform po na... No, it's not a platform. It's a company na talagang nung araw, sila nagsusupply ng vegetables sa mga supermarkets. So, strictly, siya, vegetarian. Minsan, gusto kong sumama. Okay naman. No need for transition. Like for example, natikman ko ito ngayon. Wala naman diferensya sa totoong baboy. Di ba? Natikman mo. Opo. Tapos, the beauty there is, hindi ka guilty dahil kumakain ka ng healthy foods. Yes. Di ba? So, instead na araw-araw ka magpakuha ng blood pressure, magpakuha ng blood sugar, pag kumakain ka nito, after a month or 2 months, probably, hindi mo na kailangan ng blood pressure sa marami blood sugar. pong accounts na na-reverse po nila. Nababawasan yung 1 month lang magpapa-blood test. Pag natanggal lang sila ng meat, gumaganda gumaganda yung lab result. Kaya nai-encourage yung mga tao. Kaya nga yung sinasabi ko, yung iba nagsa-start, subok-subok lang. Pag bumuti yung pakiramdam nila, nagiging preference after a while. Nagiging addict na. Nagiging preference. That's why I say, the only choice, kasi once you start doing it and you make it a habit, there is no other choice but the only choice. Yeah. Ang ganda naman doon. The only choice. The only choice. So, pag-isipan niyo po. You want to be healthy? You only have one choice. The only choice. The only choice. Anyway, okay. Pag-usapan natin ngayon yung presyo, kung saan available, kung paano maka-order, at mayroon ba kayong mga resellers. Okay. Yan. So, available po yung The Good Choices. Meron kami mga partner resellers, pero dun po sa mga gustong mag-order, you can message our Facebook and Instagram page at The Good Choices. Yan, at The Good Choices PH. Pwede po kayong mag-message ng order dyan. We deliver, we ship nationwide. We also have an online store, tgcph.shop. So you can order online. And we also have reseller packages. So ang reseller ship po ay nagsisimula sa 5,000 pesos. So for 5,000 pesos, you can be The Good Choices reseller. Nakaka-avail na po kayo ng reseller discount, and then we ship nationwide through bus, sea, and air cargo. So, magkano more or less yung kasi maraming viewers tayo na interesado niyan. Yeah, sigurado ka magre-reseller. So, ang nagsistart po yung price natin at 200 pesos. So, yung 200 pesos na pack, ito pong mga pack na nandito, 200 pesos ang starting price. Good yan for 2 to 3 servings. Meron din po tayong bigger packs na good for family. Yeah, but how much discount will they get if you become a reseller? So for instance, yung 200 pesos po na SRP, pag nakuha nila 160 sa reseller. Aba, laki. Opo, 40 pesos po yun. 20%? Yes, and then lalo na po dun sa mga reseller outside Metro Manila, pwede pa rin po silang mag-mark up dun sa SRP. Totoo yan. How about distributors? Sa ngayon po, wala pa po tayong existing distributor. So, ang requirement po kasi para maging distributor, at least 3 months na maging reseller. Para po makuha nila yung feel ng market, makita nila. Kasi po per location, iba-iba po kasi like sa north, ang babiling product, for instance, tapa, pork belly. Pagdating naman dito sa may Tagalog, yung mga matatamis, so yung tocino, yung barbecue, embutido. Iba-iba talaga yung mga products na, so para magamay nila yung movement ng products, yung market, doon po 3 months muna. And then para po doon sa mga gustong mag-upgrade as a distributor, mas malaki yung discount na makukuha nila. Siyempre, distributor. Yes, and then bibigay nila yung area. So for instance, gusto kong maging area distributor dito
sa mga areas na to. Per province, no? Per province. Yung iba po kasi hindi nila kayang i-service yung buong province. So, kung distributor lang sila dito sa part na to, specific area lang, dito lang nila kayang mag-deliver, ganyan. So, dun sila distributor, lahat po ng orders na papasok sa amin, i-refer din namin sa shop nila. Yes, sa shop nila. So, they will have exclusive distributorship in the given area na pinili po nila. Alam mo, Camille, I think your product will sell. Because you are not only selling the product, you're selling health. Marami ng health conscious. Ang binibenta mo nito, yung health ng tao. So, I think even the Department of Health should promote your product kasi preventive ito eh. Yeah. Yun, actually. Ito yung preventive. In other words, if you try to eat vegetarian foods, kukunti ang pupunta ng ospital. Yeah. So, liliit yung budget ng Department of Health kasi kukunti na lang ang pupunta ng ospital. Why? Maganda ang maintenance. Yeah, healthy. Actually, sir, magugulat kayo. In an ideal situation, lalo na yung mga health service providers natin, sila talaga yung market. Kasi meron silang first-hand experience dun sa mga may sakit, mga binaypass. Nakikita nila yan on a daily basis. We tried selling in a hospital. So we put up just a kiosk lang, just to see. Hindi binibili ng mga tao pag vegetarian. Why? I don't know. I don't know the mindset behind. I don't know. We have to educate them. Yes. We have to educate them that you are not just buying food. You are buying with it your health. Di ba may kasabihan, health is wealth. In other words, binibili mo ay health. At the same time, you're buying wealth. Yun nga rin po yung isa sa mga gusto po namin sanang isulong. So, recently, in-organize po namin yung mga plant-based businesses to form the Plant-Based Association of the Philippines. So, gusto po namin talagang mag-lobby sa gobyerno ng bill na lahat ng food service establishment sana maging required na mag-offer ng healthier option sa kanilang menu. You don't need that. I'll link you with Secretary Herbosa. Oh, thank you. Pag nakausap ng Secretary Herbosa, it should be part of the campaign by the Department of Health as far as preventive maintenance is concerned, na dapat matuto yung ating mga kababayan to eat vegetarian foods. Yes. Opo. Diba? I will link you to Secretary Herbosa kasi I think it's very important yung preventive health maintenance ng tao kaysa yung pabayaan mo lang pagkatapos pag may sakit na, okay, dito sa ospital. Dextrose. Gamot. Dapat ang health program natin should start with healthy maintenance. Opo. Diba? So, I think magandang programa yan. Actually, mag-start na maisulong kahit po sa mga cafeteria ng mga ospital, magsimula na merong plant-based options. Or lalo na po sa mga school, kaya naman sinasabi nyo, kailangan ma-educate ang mga tao. Magsisimula po talaga yon sa mga paaralan, sa mga barangay. Hindi, yung food ng hospital, it should be vegetarian. Wala. Hindi nga, that's why I'm going to link you with Secretary Herbosa para nang sa ganon, pagdating sa mga hospital, okay, yung tawag nito, yung food na isa-serve sa mga patient, vegetarian. Dapat at least may option sila Yes. na yun yung kakainin. Yun po yung maganda. Hindi, no choice eh. Only. Only choice. Talagang nandun tayo sa... Yun po talaga, mas maganda. Sabihin mo may option, good choices ka lang. Ako, nagsa-start ako lang. Pag only choice, no Ikaw choice. lang. Ayun po ang maganda. Kung kahit i-pilot project at masubukan. Sa isang hospital. Opo, makita kung paano. But I think, hindi lang sa ospital, kung hindi, dapat ituro rin yan sa mga kabataan. O, sa mga school po talaga. You know, if you're a vegetarian, ipakita mo yung study na if you are purely a vegetarian, ito yung magiging... So, dapat may study ng ganyan. Na, okay, for the purely vegetarian,
tingnan mo yung blood pressure nila, tingnan mo yung sugar, blood sugar, and then cholesterol level, di ba? Yes. Kaya po talagang Department of Health, actually ano siya, interagency effort talaga from the producers with the DA, doon po sa Department of Health, yung educating the children doon sa DepEd. Talagang maganda sana na magtulong-tulong. Dahil ang epidemya na po talaga, ang diabetes, ang hypertension, epidemya na po. At ang masama dito, marami doon sa kinikita, doon sa budget natin, napupunta sa gamot, napupunta sa ospital. Check-up. Opo. Kaya kung tama nga po si Sir, kung mapiprevent, yun po talaga yung pinakamagandang method. Yes. Ito, isa-isayin po natin yung mga produkto at saka magkano para aware ang ating propane netizens. So, meron po tayong tapa, tocino, longganisa. Meron din po tayong sisig, bistek Tagalog. Meron din tayong, syempre hindi mawawala yung adobo. Meron din tayong kaldereta corned beef. So, yan po, nagsa-start yung presyo, 200 pesos per pack. Ito naman pong bacon natin. Meron din tayong bacon, meron din tayong pork belly. Yun naman po, 370 pesos nagsa-start yung price. Pero good to 2 to 5. Opo, yung pong 200 pesos natin, good for 2 to 3 servings po siya. Tapos meron din po tayong family pack or yung half a kilo na mga pack. So, yun po, good for 4 to 6 servings naman po yun. Magkano po yun, yung family pack? So, nasa 480 pesos po. 480 pesos. Yes. Ngayon po ba, saan kayo malakas? Saan nyo namamarket ito? Sa Facebook po ba? Marami po sa Facebook. Marami nag-order Facebook, Instagram, kahit po sa website. At marami rin pong mga interested na resellers. Sa lalo Facebook. Na po, outside Metro Manila nagme-message na, how can I be a reseller? So, gusto nilang dalhin kasi dito sa namin, sa lugar namin, ang daming naghahanap, pero walang nagbibenta ng ganyan. So, meron din po tayo mga food service partners. So, may mga restaurants po na nag-offer din po kasi tayo ng food service packs na mga per kilo. So, kung meron po kayong restaurant at gusto niyong mag-serve ng plant-based option or meron kayong all-day breakfast pero gusto nyo maglagay ng plant-based na option, pwede po kayong mag-order sa amin. Sinusuplayan po namin ng mga restaurant. May maximum order po ba ito? Very flexible. Depende sa... Talagang gusto po namin na mag-succeed yung business. So, in the beginning, tulungan po talaga tayo. So, pinopromote din namin yung mga partners, yung mga resellers sa aming page. Sinishare din namin sila. Yun po yung so, program. Flexible. Yes. Kapag may-ari ka ng cafe o owner ka ng mga resto. Gusto nyo mag-start na 1 kilo muna just to try. Gusto ko lang subukan ng 1 kilo. Try lang tayo. Kasi mahirap din po dati, parang meron kaming minimum o kailangan 10 kilos. Kailangan nagiging challenge doon sa mga restaurant owners, unang-una wala silang storage. So, limited yung storage, kakainin ng maraming inventory. So, kahit per kilo, order lang. Lalo na kung malapit lang naman, nagdi-deliver naman, may lalamove naman para mag-deliver. Yes. So, ganun po yung ginagawa natin. Okay. Anong mga government agency ang tumutulong sa atin? Nakausap po natin ang DA ng Cordillera for the carrots. Kausap din po natin ang DTI. Okay. So, recently, kakatapos lang po namin mag-participate sa IFEX, so International Food Export. Yeah, I was there. Hindi po tayo nakita. So, nandun po ang Plant-Based Association of the Philippines. So, tinatry din po DTI and DOST. Okay. Para po, dahil po ang malaking struggle po ng mga plant-based MSMEs katulad namin is umabot dun sa level na kaya nang mag-export or kayang lumaban sa mainstream market. Bakit? Napakamahal po na kumuha ng FDA. Talaga po ba? Mahal? Mahal at FDA? matagal ang proseso. So, kung meron kang produkto at gusto mong,
for instance po sa amin, maraming lumalapit, gustong mag-export. Halal, nag-export, gustong dalhin yung mga produkto sa Europe, sa Middle East. May export papers ba kayo? Hindi. From the pandemic, ubus na po yung mga MSME. So, ako po, lumapit na ako sa maraming government agencies, humihingi ng tulong sa funding, humihingi ng tulong sa pagsiset up. Hindi mo naman po kasi kami tulad ng malalaking mga negosyo na may cash flow na kayang sunugin eh. Pag kami po pag MSME, mga entrepreneurship, galing po lahat yan sa sarili naming bulsa. Yan na nga yung sinasabi ko. Ang laki ng ayuda binibigay natin sa mga tamad. Itong MSMEs, ba't hindi natin bigyan ng ayuda? Ayuda in a sense na pwede natin pautangin without interest. Hindi naman ayuda yon kung hindi tulong na ibabalik din. Meron pong mga programa, katulad po, merong set-up program. So, nagpapahiram po sila sa mga MSME, 5 years to pay, wala pong interest. Doon sa DOST. Opo. Kaya lang po, para maka-apply ka at maaprubahan. Ang bigat ng requirement, kailangan kumikita ka na. Kailangan kumikita ka na. Kaya nga po kami, parang chicken and egg po lagi ang problema eh. Para makuha namin yung tulong, kailangan nandito na kami sa level na to. Pero kaya nga kami humihingi ng tulong para umabot sa level na yan. So, saan kami lalapit? Saan kami kaya nga po, ang kwento namin, recently sinara po namin yung planta namin sa Bulacan. Na we built a 300 square meter facility. Capable of producing 10 to 15 tons a month. Kasi there was a big corporation who approached us and asked, pwede ba kayong mag-toll manufacture sa amin? So, para makuha yung deal na yon, we moved our facility. Long and short of it, kinancel nila yung order kasi according to them, hindi daw masyadong stable yung market dahil yung inflation, ganyan, nangyayari. So, that's millions and millions of pesos capital na na-invest nyo. Na in-invest namin from our own pockets, wala. So, actually, as of last year, I really was contemplating already on closing the business. Kasi, ang hirap eh. Kahit advocacy siya, kahit ito talaga yung pinaniniwalaan, pero kung hindi naman kumikita, paano may mga anak kami, may pamilya, anong gagawin? So, lumapit ako sa maraming government agencies at humihingi ng assistance. Napakahirap po talaga. At hindi lang po ako nagsasalita for myself. Ang dami ko pong kilala na mga katulad ko, na mga MSMEs na hirap na hirap. Hirap na po kami dahil from 2020 nung nag-start yung pandemic hanggang 2024. 5 years na po kaming lumalaban para hindi magsara. Kaya tama po yung sinabi nyo, sana magkaroon ng ayuda para sa mga MSME. Napakalaki po talaga na sektor na MSME. Well, ang MSMEs, they are supposed to be the backbone of the economy. Totoo but po. Not in the Philippines. Kasi, alam mo, ilan lang ang MSME sa Pilipinas? Only 35%. Korea, may mga multinational company na yung Korea, like Hyundai, tawag nito yung Samsung, LG, and yet, 95% are MSMEs. Only 15% yung mga big companies. That's why the economy of Korea is very strong. Okay. Ngayon, ano ba yung mga equipment na nandoon sa sa tawag nito sa Bulacan na sinara nyo? Meron kayong mga powdering machine? Mga industrial grade po na mga lutuan, stainless tables. So ano ito? Mga kettles ito? Jacketed kettles? Hindi po, mga high power stove. Yung malalaki po talaga na stove, kailangan ang vertical clearance mo mataas. So, meron kayong mga grinders din? Meron din po ba? Like, kayo ba ang gumagawa ng sarili niyong tokwa?
Hindi po. Hindi po kami. So may umorder supplier. kayo? Opo. Okay. Tapos, niluluto po namin. So, merong mga freezer, basically, equipment for cooking. Pero, dahil nga po sinara namin yung planta, tapos ngayon, bumalik kami, kung saan kami nagsimula, balik na naman, home-based production. So, anong nangyari doon sa planta? Sinara lang? Sinara po namin yung mga gamit. But you still own that? No, not anymore. The plant kasi we were renting. Yung mga equipment namin, we pulled them out. Ngayon, nasa storage, gathering dust. At kami, I wanted to close the business. Sabi sa akin, nung mga long-time customer, wag mong isasara. Napakadaming tao, actually, part ka na sa buhay nila eh. Part ka na sa lifestyle nila, wag mong isasara. So, binalik namin yung production ngayon sa bahay. I'll try to link you up with Annie. Kasi the owner, Tony Chu, is a vegetarian, pure vegetarian yan. Maybe he'll be interested in the product because your problem is marketing. Yes, and yun nga po, we are looking to partner with investors. Yeah, an investor who is good in marketing. Who is good in Annie marketing. is very good in marketing. Who is good in marketing, yes. Sige. Alam mo, kanila rin yung Big Chill. Opo, actually, nagbukas sila ng online store dati. Nagtitinda na actually sila ng mga plant-based and vegan meats. So, lumapit, I think nag-send ako ng email sa kanila asking kung gusto nilang i-carry yung products. So, nakita ko po sila kasi meron silang meron silang, hindi po nag-develop yung usapan, pero meron na silang app. Meron silang app noon na madaling mag-order. Yeah, I'll try to call him later. Yeah. Tayo, syempre, pag nag-entrepreneur tayo, ang tingin natin lagi sa malayo. 'Di ba? Ang goal, which is good. Alam natin yung goal. Kaya minsan pag nakakaharap tayo ng malaking pagsubok, parang katulad sa akin, na sinara ko yung planta, isip ko, wala na lahat to, sasara ko na yung negosyo. Minsan yung mga solusyon na hinahanap natin sa problema natin, nandun lang sa harap. So, minsan makikita mo, ang komplikado ng lahat ng nangyayari, yung solusyon, hindi mo napapansin, nandyan lang sa harap mo. So, instead, naiisipin natin na tapos na, ayoko na. Alam ko, napakahirap talaga ng buhay ng entrepreneur. Talagang every single day, napakahirap at kailangan laging uunahin mo yung pangangailangan ng iba, yung sahod ng staff. Yan, minsan, pagdating sa'yo, lahat, wala nang natirang iniisip mo, para saan ba tong negosyo na ginagawa ko? Wag lang tayong susuko. Katulad ngayon, numating ako dito para lang pag-usapan yung product. May bagong opportunity na dumating. Dahil katulad nga ng sinabi ni Sir, the Congressman Butch, may mga tao na pwedeng kausapin para makatulong sa sinusubukan natin gawin. So, gawin nyo lang natin yung best natin sa ating negosyo. Wag nating dadayain yung produkto. Gawin natin yung best effort natin para magustuhan ng market yung product natin. And kung ano mang pagsubok na kinakaharap natin, dire-diretso lang. Yes. Dire-diretso lang. Good choice po yun na hindi kayo huminto. Good choice. The good choice. Ayan, maraming salamat. Kung good choice, marami pang choices. Yung hindi po paghinto. Only choice. Yun lang yung only choice. Paghinto. Walang hindi talaga hinto. Ayan. Lalo na for me, yun lang talaga. Yes. Salamat po, Miss Camille. Maraming salamat. Thanks a lot, Thank Camille. you. At least naliwanagan yung ating mga viewers and listeners that if you eat vegetarian food, your health will really benefit from it. Benefit talaga. Ayan, maraming salamat, Protein Netizens. Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng The Good Choices ni Miss Camille Acosta. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating Stories of Nego Success dahil ang calamansi juice turned into business ang ating matitikman. Ako pong muli si Joanna Lunang, yung kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Tuesday morning, Barangay Radyo 1. Kung naman si Congressman Butch Pichay,
Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!